Grabe! Ang ganda dito sa inyo, Shox, oh. Ang dami-daming iba't ibang hayop, tsaka mga halaman. Tsaka tingnan mo, ang kaganda ng mga isda. Dami pa! Siyempre, Robs! Dagat to eh! Alam mo, gusto ko pa sana magtagal dito eh. Kaya lang, konti na lang hangin ko eh. Naku, Kuya Robs! Bago ka umalis, may gusto sana ko ikonsulta sa'yo eh. I-konsulta? Oh, ano bang problema mo? Gusto na sana matulog ng 1,694 na mga isda. Kaso wala silang matutulugan. Isda? Kailangan nila na matutulugan. Ano problema nga yun ah? Halika. May 3 pugita na gusto silang tulungan. Alam naman natin na may 8 na galamay bawat pugita. Ilang kama kaya ang kailangan nating ilagay sa bawat galamay para makatulog ng mahimbing ang 1,694 na mga isda? Shucks! Mahaba-habang computation yan eh. Kakaunti na lamang yung hangin ko oh. Naku, Kuya Robs, wala ka ba ibang paraan? Kawawa naman yung mga isda, di makakatulog sa malambot na higaan. Mahirap to ah. Kayo, may alam ba kayong paraan para masagot ang tanong na to ng mabilisan? Kaya mo, kaya ko magtutunan ng math. Kaya mo, kaya ko mag-usap, magsikap, isip plus tsaka equals madali. Sa pag-aaral ng math, natututo tayong mag-add, subtract, multiply, at divide para masagot ang iba't ibang klase ng tanong na kailangan sa pagbibilang. Nag-aaral tayo para makuha ang eksaktong sagot. Pero may mga tanong sa math na pwedeng hindi maging eksakto ang ating sagot. O ito mga ilang estudyante kaya ang kasya sa inyong paaralan kung merong 11 na classrooms at kung may mga 30 na estudyante sa isang classroom. Kung napapansin nyo, ang mga tanong na to ay ginagamitan ng salitang mga. Sa wikang Pilipino, kapag ginamit sa pagbibilang ang salitang mga, hindi kailangan eksakto ang bilang. Kunyari, kung sinabi kong mga 300, hindi eksaktong 300 ang bilang. Pwedeng mas mababa ng konti o kaya mas mataas ng konti. Sa English, ang katumbas ito ay about o around. Kapag sinabi kong about 300 o kaya naman around 300, hindi eksaktong 300 ang bilang. Pwedeng mas mababa ng kaunti o pwede ring mas mataas ng kaunti. Paano yun, Kuya Robs? Pag-iisipan na natin kung ilang kama ang ilalagay natin sa bawat galamay ng mga pugita para makatulog yung mga isda. Okay, ano bang alam natin? May 1,694 na inaantok na isda. May 3 pugita. Ilang kama ang pwedeng ilagay sa bawat galamay ng mga pugita? Ang bawat pugita ay may 8 galamay. Dahil 3 ang pugita, ibig sabihin ay may 24 na galamay na pwedeng paglagyan ng mga kama. Shocks! Naisip mo na ba kung ano yung kailangan natin gawin? Division! Kung may 1,694 na isda, kailangan lang natin i-divide ito ng 24 para malaman kung ilan ang kailangang kama. Astig! Kaso shocks, nawawalan na ako ng hangin eh. Naku, paano yun? Anong gagawin natin? Medyo malaking number yun at mahirap i-divide. Baka pwedeng estimate na lang. Tama ka. Kung kailangan mabilisan ng computation, pwede tayong mag-estimate. Estimate? Paano yun?
Ang estimation po ay pag-iisip ko ng isang number na pinakamalapit sa tamang sagot. Ang estimation o pagtatansya ay ginagamit ko sa pagtatansya ng presyo o ng mga pagkain na binibili ko. Estimate. Estimation o pagtatansya. Ito yung paraan ng pagkukwenta kung saan hindi naman kailangan eksakto ang bilang pero malapit na doon sa tumpak na numero. Hindi eksakto? Pwede ba yun? Aba, oo naman. Sa estimation, ang tanong ay mga ilan kaya? Kaya ang sagot, mga ilan din. Mga 5, mga 50, mga 100. Nakakatulong ang estimation o pagtatansya lalo na kapag kailangan mag-isip ng mabilis o kung wala kang hawak na lapis at papel para magkwenta. Kung sa bagay, tama ka. May point ka dun. Ngayon, kung ang problema nyo ay kung paano hahatiin ang 1,694 na isda at meron tayong 24 na galamay, bakit hindi nyo tansyahin kung ilang 24 meron sa 1,694? Oo nga, no? Actually, bakit hindi? So, ang magiging tanong ay... Mga ilang kama ang kailangan pagkasyahin sa bawat isang galamay ng 3 pugita para makatulog ang 1,694 na mga inaantok na isda? Perfect! Ilang 24 kaya ang meron sa 1,694? I-multiply kaya natin ang 24 ng ilang beses para malaman natin. 24 times 1 is 24. 24 times 2 is 48. 24 times 3 is 52. Teka. Masyadong maliit ang 52 kung ikukumpara sa 1,694. I-multiply kaya natin ang 24 sa 10. 240. Maliit pa rin. De, gawin nating times 100. 24 times 100 is 2,400. Mas malaki na sa 1,694. Sobrang laki naman ata. De, kalahati lang kaya. Imbes na times 100, times 50 na lang. 1,200. Pwedeng may 50 na isda sa isang galamay. Oo nga. Pero hindi pa tayo tapos. 1,694 minus 1,200 is 494. May 494 na isda na walang matutulugan. Kung may 50 na isda na matutulog sa isang galamay, may sobrang 494 pa rin ang walang matutulugan. Pwede pa kaya natin hatiin ang 494 sa 24? Ilan ang imumultiply ko sa 24 para maging kasing laki ito ng 494? Alam ko na. 24 times 10 is 240. Mas maliit pa rin ito sa 494. Kung doblehin pa natin ang 240. 240 times 2 equals 480. Kaya, ang 24 times 20 is equal to 480. Malapit na sa 494. 14 na lang ang matitira. Kaya pwede pa tayong magdagdag ng 20 na isda sa 50 na nauna kanina. Kaya, mga 70 na isda ang kailangan pagkasyahin sa isang galamay. Maganda ang solusyon mo, Shox. Pero paano ang natitirang 14 na isda? Saan sila matutulog? Sa bagay, meron pa ngang mga tira talaga. Pero sayang naman, no? Ano bang naisip mo, Jai? Sa sitwasyon na ito, mas mabuti ang sobra sa tansya kesa sa kulang. Sang-ayon kami dyan.
Alam natin na kapag may 50 na isda sa isang galamay, may sobrang 494 na isda na wala pang matutulugan. Kung may 494 na natitirang isda, paano natin hahatiin ang 494 sa 24 para walang matirang 14? Noong ako'y bata pa, natutunan ko ang rounding na ang ibig sabihin, rounding sa pinakamalapit na numero na divisible by 10, 100 o 1,000. Hindi squaring o oblonging, kundi rounding. Bow. Ang galing naman nun. Aba, may pagtula ka pa. Ang galing nga eh. Ano lang gagawin natin ngayon? Hahatiin natin ang mga natitirang isda sa pamamagitan ng rounding at pagkuha sa numerong pinakamalapit sa 10 at 100. Sige nga. Ang pinakamalapit na 10 sa 24 ay 20. At ang pinakamalapit na 100 sa 494 ay 500. 500 divided by 20 equals 25. So kung 50 ang unang sagot kanina, plus 25 naman nang hatiin natin ang natirang isda, 50 plus 25 equals 75. Lumalabas na mga 75 ang pwedeng matulog na isda sa isang galamay. Is that your final answer? Yan na ba yung pinakamalapit na sagot? May iba pa bang paraan? Para ma-estimate natin, Kung ilang 24 meron sa 1,694? Alam niyo kung anong kailangan gawin dyan? Huddle time! Sorry, Shox. Excuse me. Excuse me po. Ay, grabe naman. Akala ko nag-uusap kayo, nagmerienda na pala kayo. sorry, nagutom po kasi kami, Kuya Robby. Kakaisip. Ay, naman yan, oh. Kasi kami dalawa ni Shox, gutom na. Pero, sige, Shox, mauna ka na. Ano bang naisip nyo? Ay! May naisip pala ako. Bakit di na lang nating diretso hingatiin yung 1,694 sa 24, di ba? Okay. Ituloy mo yung ideyang yan. Mukhang maganda. Teka. Parang ang hirap ng equation eh. Tignan nyo. 1,694 divided by 24. Alam mo, tama ka dyan, Shox eh. Mukhang mahirap nga. Pero kapag gumamit tayo ng mga compatible numbers o yung mga numbers na bagay sa isa't isa, mas mapapadali ang hatian. Una, i-round muna natin sa pinakamalapit na tens at hundreds ang 24 at 1,694. Ang malapit sa 24 ay 20 at sa 1,694, 1,700. Pero tingnan nyo, parang hindi bagay o compatible ang 20 at 1,700. Oo nga. Parang mas madali kung 1,600 imbes na 1,700. Kaya 1,600 divided by 20 equals 80. 80 ang bilang ng mga isda na pwedeng matulog sa bawat galamay. Pero ito na yata ang pinakamarami sa lahat ng sagot natin. Ang mga nakuha nating estimate ay 70, 75, and 80. Di ganito na lang. Piliin natin yung pinakamalaki, yung 80, para kasya lahat ng isda at may sobra pa. Tama. Mas mabuti na yung may sobra kaysa kulang. I agree. O ano, edi simulan na natin magbilang. Tara. Kapag kailangan natin mag-divide at hindi kailangan eksakto ang sagot, pwede natin gamitin ang tatlong paraan na ito para masagot ang tanong na mga ilan. Pwede natin gamitin ang multiples method. Ibig sabihin, i-multiply lang ng i-multiply ang number na pang-divide hanggang umabot tayo sa number na malapit sa number na dinidivide. Halimbawa, 12 times 10 is 120. Maliit. Kaya, 12 times 100 is 1,200.
medyo malaki na, pero maliit pa rin kumpara sa 3,976. Kaya, 12 times 200 is 2,400. Malapit na. 12 times 300 is 3,600. Malapit na. 376 na lang. Kaya, kailangan paliitin ang number na ipang-multiply. 12 times 10 is 120. Malapit na sa 376. 12 times 20 is 240. Mas malapit na. 12 times 30 is 360. Halos yun na yun ah. Kaya, 300 plus 30 is 330. Pag dinivide mo ang 3,976 sa 12, ang sagot ay mga 330. Sa halip na equals mga 330, gagamitin natin ang estimation symbol na ito. Ang tawag sa symbol na ito ay approximately equal. Binabasa natin itong is about or is around. 3,976 divided by 12 is around 330. Pwede rin gamitin ang rounding off method kung kailangan mag-estimate. Ibig sabihin, i-round off ang i-divide at pang-divide para maging mas madali. Halimbawa, 405 divided by 2. I-round ang 405 para maging 400. Ang dali nang i-divide ng 400 sa 2. Ang isa pang pwedeng gamitin ay ang compatible method. Ibig sabihin, maghanap ng number na di lalayo para mas maging madali ang pagdi-divide. Halimbawa, 220 divided by 70. Parang mahirap, di ba? Ang 220 ay di compatible sa 70. Anong number kaya ang mas malapit sa 220 na mas madaling i-divide sa 70? Alam ko na. Ang 21 ay compatible sa 7. Madali lang itong i-divide. Kaya pwede kong gawing 210 ang 220. 210 divided by 70 is 3. Ang galing! Ang 220, pag dinivide mo sa 70, ang sagot ay mga 3. Kung minsan, nakakainis kapag hindi agad nakukuha ang tamang sagot, ano? Oo nga, ibig sabihin ba nun, pag madalas tayo magkamali ay hindi na tayo marunong? Huwag maiinis sa sarili. Lahat ng yan makakatulong sa atin para mas maintindihan ang nais nating matutunan. Salamat, Robbie! Tama ang estimate natin. Mga 80 ang kailangan natin pagkasyahin sa isang galamay para makatulog ang 1,694 na isda. Yes! Kita mo? Nakakatulong kaya yung pagtansya o estimation. Lalo na kapag mabilisan na pagkikwenta. Teka, kamusta na nga pala yung hangin mo? Oh, dami pa oh. Ang bilis natin nakapag-compute. Shocks na yun. Ano nangyayari? Salamat sa iyo, Robbie. At nakatulog na ng mahimbing yung mga isda. Kaya may bula? Naghihilik na kasi sila. Magtanong, mag-isip, huwag matakot magkamali. Magtanong, mag-isip, ang mahirap ay dadali. Magtanong, mag-isip, ang matyaga matutunan. Magtanong, mag-isip, hey! Sabay-sabay